yung ba si Jesus Christ? Actually, pag sabi niya, ang Diyos na nasa Biblia, huwag nalagay sa isang Diyos lang. Kasi alam naman niya yan, di ba? Okay. Oh. Basta lahat ng Diyos na nasa Biblia, tututulan niya na hindi dapat sambahin. Yun po ang aking point doon. So, ganito yan. Ang sinasamba ninyong mga Kristiyano na Diyos sa Biblia, patutunayan ni Ginoong Hindi dapat. Hindi dapat sambahin. Yan. Okay, gumagabi, bubuti pa, simulan na to. Okay na. Okay. Umpisahan niya na, siya magpapatunay. Ako ba? Natural, ikaw ang magpapatunay na hindi dapat sambahin, hindi ikaw mauna. Nandiyan pa ba yung kopya ng pinirmahan ninyo? Katunayan nga mo dito, dahil nasa, hindi naman ito namin alam, magkakapalag po kami, iniwan ko sa bahay. Iniwan mo? Pero alam niya yun. Wala bang kopya si Basir? Wala na. Wala. Matagal na kasi. Pero kayo, magdidebate kayo dahil sa katapatan ninyo. Sa inyong mga pinirmahan. Okay. So, sa panig ng Islam, na ang tagapagsalita sa pagkakataong ito ay si Ginoong Basir. Patunayan niya na ang kinikilalang Diyos ng Kristiyano sa Biblia ay hindi dapat sambahin. Tama ba? tama. Kung gano'n, disimula din lang. Isimula ko na. Orasan muna kita. Wala yata sa... Alas 11:15, matatapos ka. Alas 11:35. Okay, ginawa mo dito ilang minuto mo ba? 30 minuto? 15 minuto? 20 Sa minuto? unang tindig, 20 minuto. 20 minuto. Kaya nyo ba? Okay, ang cross-examination ilang minuto? Naglalaro sa 5 katanungan, 5 minuto yan. Basta matapos yung 5 Okay. Okay. Galingan ninyo ang pagko-cross-examine. Opo. Okay. Good. Yung maganda, yung yung Diyos ng Kristiyano na kinikilala nila sa Bible. Okay, sige. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng mga kapatid na Muslim at sa mga kababayan po namin, naway sumayin nyo ang pagpapala ng Allah, ang gabay niya, para kayo ay mapagpabayan ng tuwid na landas na kung saan ibinigay niya sa lahat ng mga propeta. So, sa ngalan ni Allah, ang mabagi ng sinakamaway ng mapagpala. Na kung saan, kaling mga Muslim sa buong mundo ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. Wala pang ibang sinasamba maliban po kung sino yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi po nakikita. Walang iba kundi si Allah. Yun po yung Diyos ng lahat ng mga propeta. Magmula po ng propeta kay Adan hanggang kay Propeta Jesus Christ hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon them all. Silang lahat po ay walang iba kundi sila po ay mga Muslim. Ang kanilang reliyon ay Islam. Yun po ay nakalagay po sa banal na Quran. Makikita po natin yung mga gawa ng mga propeta na nakalagay din po sa Biblia. So yung pagpagsasabi po namin ngayon ni Pastor Baladad, ang Diyos sa Biblia ay hindi dapat sambahin. Ito para lang muna tayo sa mga Kristiyano. Gusto kong humingi ng paumanhin sa inyo, pero dapat huwag tayo masaktan, tanggapin natin yung katotohanan. Kasi isang beses lang po tayo binigyan ng buhay dito sa mundo at pagkatapos yun, wala na pong makakabalik dito. So dapat mag-ingat tayo dito ngayon sa ating mga pananampalataya kung sino dapat natin paniwalaan. Kasi bakit? Sa mata ng tao, mabuti yung ginawa mo. Pero sa mata ng Diyos, mali yung ginawa mo. E pagdating ka sa kabilang buhay, mayroong question yung iyong kaligtasan. Kaya dapat, ngayon, ito po yung pagkakataon ninyo na pag-uusapan namin, ang Diyos sa Biblia ay hindi po dapat sambahin. Matutunayan ko po yan sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng Diyos na nakalagay po. Lalo yung sinasamba ni Baladad, ni Pastor Baladad. So yun po ang gusto kong hihingi ng paumanhin muna sa inyo. Gusto kong humingi ng paumanhin. Huwag po kayong matasaktan. Sapagkat ang babarahin ko po, nakalagay din po sa Biblia. Okay. Yun po ang gusto ko muna. Baka may matasaktan po sa inyo. Ito po ay debate para mapatunayan natin kung katotohanan po yung sinasabi ko. So yun po. Hindi po namin layunin na saktan po yung damdamin ninyo. Okay, so pupunta na po tayo dito
sa baksa na kung saan ang Diyos sa Biblia ay hindi dapat sambahin. Ang dapat sambahin ay ang Diyos sa banal na Quran. Dahil sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpakilala siya kung ano ang pangalan niya. Sinabi niya, Innani anallaha la ilaha illa anna. Sinabi niya, ako si Allah. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulan ang pagsamba maliban sa akin. Kaya kayo ay magwalay ng panalangin sa akin. So, ibig sabihin, dito po natin makikita ang Diyos mismo sa Quran, si Allah subhanahu wa ta'ala na sinasamba po ng mga Muslim sa buong mundo, nagpakilala siya na sinabi niya ako, si Allah. So, yung pangalan niya ay dapat tatambahin namin, si Allah. Wala pong ibang Diyos na sinasamba maliban po dun sa pangalan ng Allah. Kaya kami mga Muslim po, sumasamba po kami sa pangalan ng Allah. Kasi bakit? Pinagbatas na, sambahin niyo ako at huwag kayong magtatambal ng pagsamba. So yun po, bilang mga Muslim po, sumasamba po kami sa nag-iisang Diyos. Yun po ang sinusunod namin dahil ito po yung pinakutos din ng mga propeta. Na kung saan, sinabi rin po ni Noah, ni Abraham, lahat po ng mga propeta, lalo-lalo si Jesus Christ at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat po sila ay nagpahayag sa mga tao para sabihin mayroon lamang nag-iisang Diyos. Wala pang iba kundi si Allah. Sapagkat lahat po yung mga sibilisasyon, bago pa po nagkaroon ng mga sibilisasyon sa bawat mundo, bawat lugar ng bansa, ay sa gitnang silangan po nagsimula. So, alhamdulillah, yung patutunayan ko po sa Biblia, medyo magkabiglaan kami dito. Ngayon, hindi ko alam kung ito yung paksa namin. So, alhamdulillah, nakalagay po yan dito sa Biblia. Bakit tinututulang ko? Dati po akong Kristiyano, ngayon nag-Muslim po ako. Kasi bakit nabasa ko sa Biblia, yung katangian ng Diyos na hindi talaga dapat sambahin. Kapagkat nabasa ko sa Biblia, isa-isahin po natin. Nung born again po ako, dati po akong born again eh. Nag-aaral po ako doon. Opo. Born again ako, yung pagsamba namin doon, 3 Diyos po. Ha? Sumasamba po kami. Kay yung Espiritu, yung anak, yung ama. Yun po. Kaya po ako nag-Iglesia ni Cristo, dahil paniniwala ng Iglesia ni Cristo, si Jesus bilang isang tao. Kasi yun po yung nabasa sa Biblia na nag-aaral po ako no. Jesus Christ, our hope, yun yung pinag-aralan namin sa theology. Yun po yung nakalagay doon, na kung saan, kaya ako, nag-Muslim, at nabasa ko yung mga babasahin ng Islam, nakita ko na ito yung totoong dapat sambahin. Kasi bakit? Ang Diyos sa Biblia sa Quran, si Allah, hindi po natutulog. Yun po yung unang-una. Ang lahat ng panalangin ay naririnig niya. Ha? Basta siya po ay kayang tinatawag. Basta si Allah ang tinatawag. Yun po. Ang Diyos, siya po ang nakakakita ng lahat. Siya yung nakakaalam ng lahat. Yun po ang nakalagay sa Quran. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. So, dito sa Biblia, nabasa ko po yan, kaya hindi na po ako nagpatuloy doon. So, naghanap po ako ng, hanggang sa napag-aralan ko din po yung history. Ito po yung nabasa ko ngayon, sa Biblia noon. Gusto ko lang po i-share sa inyo, nasa sa inyo na po sa inyo, kasi nakalagay naman po sa Biblia. Kung itanong niyo po ako, nakalagay po yan. Nakalagay po dito sa Biblia, simulan po natin kay Jesus Christ. Ha? Si Jesus Christ po, halos 86 times po na sinasabi niya, siya'y propeta, siya'y tao. So, isinugo para sabihin na mayroon kong naging isang Diyos lamang. Sa mga tuwid, kung isinugo siya, sabihin sa mga tao, mayroong naging isang Diyos lang. Ibig sabihin, isa sa dakilang propeta, siya'y tao. Isinugo siya para sa bayan ng Israel. Nakalagay po sa Mateo 15:24. Isinugo siya, special lamang sa bayan ng Israel. Yun po ang nakalagay sa Biblia. Kung sinabi niya, nakalagay sa Biblia, si Jesus Christ na nagpatuloy. Ha? Mayroon po bang Diyos na nagpapatuloy? Kasi ang Diyos mo, yung katangian niya, bukod lamang sa Kanya, hindi natin pa pwedeng itaris yung katulad ng katangian natin. Dahil ang Diyos, wala pong katulad yan. Dahil wala pa pong nakakita sa Kanya. Paglilinaw, Ginoong Basir, sigurado ka ba na ang sinasampang Diyos ng Kristiyano ay si Jesus Christ? Hindi, para sa Kanya. Okay, para sa Kanya. Sige. Okay, gusto ko yung para sa mga tao din. Okay. Tuloy mo. Okay, yun po. Si Jesus Christ, nililinaw mo kasi marami kang sumasamba bilang isang Diyos. Kasi noon na, sa born again, i-share ko sa inyo, sumasamba po kami sa 3 Diyos. Nagdadala, Nagdadala, Holy Spirit.
Ayun po, yung tatlong yun, ay tatlong Diyos po. Kung nalalaman ko sa Biblia, si Jesus Christ, nabasa ko siya yung tao. Kung hindi sinabi kayo, anak ng tao, siya yung propeta, yun po yung nakalagay doon. Siya isinugo. Mayroon lamang nag-iisang Diyos. Yun po yung nakalagay doon. Na kung saan, ulit sinabi niya sa bayan ng Israel, ang Panginoon niya ay nag-iisa. Yun lamang ang sampayin natin, wala nang ibang sasampayin dalitan sa kanya. Kung sinabi naman natin, katulad kanya, tinanong natin, wala siyang nabasa. Ang sinabi na Jesus, ako ang Diyos, sampayin mo ako. Wala ko siyang nabasa. Yung kaninang kausap natin. Wala ko nakalagay sa Biblia, kaya yun po yung pininindigan natin, nakalagay na rin, hindi nagsabi sa Jesus na siya ang Diyos na dapat sambahin. Kaya yun yung pinatutulan ko na hindi talaga dapat sambahin si Jesus Christ. Pero lang din siya sinabi, siya propeta, siya tao, siya anak ng tao, siya isinubo. Para sabihin may nag-iisang Diyos lang. Okay, dumako naman tayo dito ngayon. Doon sa Diyos, na kung saan, yung Diyos na sinasamba naman, dahil bukod pa kay Jesus Christ yung mga ibang Diyos na sinasamba ng pastor. Okay, kung mga Kristo, yung katangian ko ng Diyos, nakalagay ko rito, yung samba, ha? Ito muna dapat malaman ninyo. Ang palatandaan ng tunay na Diyos, una, dapat inangkin ng Diyos na sa Kanya galing ang, sorry. Sinabi dito, una na dapat magpakilala ang Diyos kung ano yung pangalan niya. Ha? Sinabi niya dapat kung ano yung pangalan niya. Kasi parang hindi tayo nalilito. Ano ba talaga yung pangalan ng Diyos? Panginoong Diyos? Jehovah? Yahweh? Ano ba talaga? Ama? Ano ba talaga? Ang totoong pangalan ng Diyos? El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Ano ba research mo? Nakalagay na rito sa Biblia, yung sinasabi ko, nakalagay ko rito yung katangian ng Diyos. Ang Diyos ay mangmang at angal at mahina. Yun po yung nakalagay sa Biblia. Gusto ko pong umingi. Anong verse yan? Anong verse? Nakalagay po yan sa Corinto 1:25, pati sa Jeremias 7:31 at saka 19:5. Yun po yung nakalagay po. Gusto nyo po, mamaya pagkasabot ko rito kung gusto nyo, isulat mo po yan, ibibigay ko po sa inyo yung verse. Gusto ko rin, humingi po ako ng paumanin sa inyo. Ayaw ko pong saktan yung damdamin niya. Pero bakit? Sinabi nga, kung ano yung katotohanan, halimbawa, kayo po ay nagpapagamot. Yung gamot, kahit matay, kung ito yung magpapagalita, dapat mong inumin po kasi kahit matay para sa iyong kagalingan. So, ganoon din po dito, para sa kaligtasan ng kaluluwa mo, kayo na po ang mag-isip dito. Ang nakalagay po sa Biblia, ang Diyos ay mangmang. Mangmang, hangal, at mahina. Nakalagay po yan sa 1 Corinto 1:25 at kay Jeremias 7:31, 19 hanggang 5. Pakibasa yung unang Korinto. Okay, Biblia. So, ilagay now. Okay, sige. Tara. At mamaya, humanda ka kay Baladan. Okay ha? Sa unang Korinto, unang Korinto, 25, nakalagay ko yan sa atin. Sapagkat, ito po nakalagay, sapagkat ang kamalangan ng Diyos ay lamang marunong kaysa sa tao, sa mga tao. Yun po yung nakalagay. Pakibasa mo po, gusto niyo pong basahin? Nabasa ko na yan. Tuloy mo na. Sapagkat ang kamalangan ng Diyos ay lamang marunong kaysa sa tao. Biray mo nakalagay sa Biblia, ang Diyos na ay mangmang. So kaya po inahala ko pa yung Biblia na to, hindi ko po sinasamba talaga. Yung Diyos na nakalagay rito. Kasi yung tinatawag dito, mangmang ang Diyos eh. Ang Diyos alam natin, siya po yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Ganun po si Allah. Siya po yung nakakaalam ng lahat. Ha? Halimbawa yung nakalagay po dito, sa Jeremias ko, nakalagay din po yan. Sa Jeremias 7, nakalagay din yan. Susugan mo. Okay. Nakalagay yan sa 31 nakalagay yan. Sabi at kanilang itinayo ang mga mataas na dato ng Tepet na nasa ilibis ng anak ni Hamon upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sa apel, na hindi, sabi ng Diyos dito, na hindi ko iniutos o tumatak man sa aking pag-iisip. Ibig sabihin, ang mga tao po, may ginagawa ang mga tao ni hindi tumatak sa isipan daw ng Diyos. Hindi niya alam ang mangyayari kung anong mangyayari gagawin ng mga nilikha niyang tao.
Yan po yung nakalagay dito. Ha? Ibig mo sabihin hindi siya all-knowing. Hindi siya all-knowing. Kasi Okay, tuloy mo. Alam na lahat kung ano yun. Future, lahat po yan, alam na po yan. Ha? Nakalagay po dito. Nasabi na niya na hindi ko iniutos, sinalita man o pumasok man sa aking pag-iisip. Sabi kami lang Diyos po, hindi po niya alam kung ano po yun mangyayari sa mga susunod sa future po. Nagagawin ng mga tao na nilikha niya. Kasi alam ba ng mga tao po, siya po yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging unseen man po yan. Kasi nakalagay po yan, seen, unseen. Yun po. Kaya yun po yung isang halimbawa na hindi ko na sinasamba. Yung Diyos na sinasamba sa Biblia. Kasi nakalagay nga naman po talaga sa Biblia. Ang Diyos magma. Ang Diyos ay mahina. Ha? Ang Diyos ay halal. Nakalagay po yan. Nakalagay po dito sa Genesis po. Genesis 6:6. Nakalagay po rito. Meron ka pa 5 minuto. Okay. Ang Diyos po ay nagsisi. At mamaya humanda ka kay Baladan. Okay. Nakalagay po dito sa Biblia. Ang Diyos sa Biblia, nakalagay po, sabi niya, kanina mangmang. Kanina hangal. Mahina. Nakalagay naman dito, ang Diyos naman nagsisi. Ibig sabihin, hindi niya talaga alam ang mangyayari doon sa mga ginawa niya mga nilikha. Kasi bakit nagsisi siya eh? Nakalagay po sa Genesis 6:6. At nagsisi ang Panginoon ang kanyang nilalas ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ibig sabihin, malungkot siya eh. Kasi bakit nagsisi siya eh? Nagsisi ang Diyos eh. Sabi niya, nagsisi ang Panginoon. Bakit nilikha niya pa ang mga tao na hindi niya pumatok sa isip niya eh. Ang alam ko lang kasi nagsisisi, tao. Tao ang nagsisisi. Kaya nga yan nga po yung isang halimbawa. Yung po yung isang halimbawa na katangian ng Diyos. Kasi kung hindi ko katangian ng Diyos yun eh. Sa totoo lang, kaya nga tayo sa magliwaliwanag ang siya ko na matala, siya yung nagkakalam ng lahat. Kaya dito sa Biblia, nagsisi ang Diyos, hangal ang Diyos, gusto kong humingi ng paumanin sa inyo dahil binabasa ko lang po Biblia. Kasi ito yung paksa namin, nakalagay po, hangal ang Diyos, nagsisi ang Diyos, hindi pa katangian ng Diyos to eh. Katangian po ng isang tao to na hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa mga lilipat na panahon. So yun po. Meron pa po nakalagay dito sa Genesis 2, meron din po yan nakalagay dito yan. At lang ikatitong araw, nangyari na ang Diyos ang kanyang ginawa at nagpahinga ng ikatitong araw. Ang Diyos daw, nagpahinga. Yung sabihin, katulad na talaga siya ng tao, yung act of Diyos niya. Kasi bakit? Yung tao, kapag napagod, nagpapahinga. Totoo yan. Nakalagay rito eh. Ha? Sa magma, ginawa niya at siya ay niya ang ginawa. Nakita niyo? Noong ikatitong daw na araw, siya ay nagpahinga. Napagod ibig sabihin. Diba? Kasi hindi ka tayo ng tunay na Diyos to eh. Ang Diyos nagpapahinga eh. Kaya yun po yung isang halimbawa na hindi ko po talaga sinambal sa Biblia. Iniwanan ko po. Kasi isa na po kayo. Kasi bakit? Nakita niyo po kung ano yung katangian ng Diyos. Nakalagay din po yan. Nakikita po natin. Sa Exodus po, 31. Nakalagay yan. Ito, sabi rito, Exodus 31:17 nakalagay. Ito yung isang tanda sa akin at sa mga anak na Israel. Magpakailanman sapagkat sa anim na araw at ay ginanhawa at ginawa ang Panginoon ang langit at lupa. At sa ikatitong araw ay nagpahinga at naginhawaan. Nakita mo? Ibig sabihin, nagpahinga pa siya, naginhawaan pa siya, napagod siya. Ang mga tumakbo ka ngayon doon, nagpahinga ka, paano? Naginawa? Para maginhawa ka. Diba? Iyon ang katangian ko ng tao. Kaya ito din yung nangalabasa ko sa Biblia na kung saan hindi talaga dapat sambahin. Unang-una, ang Diyos tao. Propeta. Jesus, sinasamba. Ngayon, pagdating naman doon sa isa na sinasamba rin, hangal ang Diyos. Ha? Mahunal ang Diyos. Dito ba nakalagay, nagpahinga ang Diyos? Nagsisi ang Diyos. Dahil hindi ka katangian ng gusto, kaya nga, sinabi ko sa kanya, ito yung pinatutunayan ko na hindi dapat sambahin ng Diyos.
Ang nagsisitaw lang. Oo, nagsisisi tayo na ito yan. Ang Panginoon nagsisi. Opo. Ilang oras na ba? Isang minuto na lang ang nalalabis sa'yo at mamaya, umanda ka. Isang minuto na lang. Ayun po, bilang Muslim po, sa pagkatalisyon ko, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po siya. Sinabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, sinabi niya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sinabi niya, sabihin mo, si Allah ay nag-iisa. Ha? Si Allah ay nag-iisa? Allah samad, si Allah ay walang pangangailangan. Ha? Alam niya ang lahat ng mga nangyayari. Maging nasa langit meron, nasa lupa man yan. Pero sinabi na nakatangiyan niya yan. Allah samad, eternal, absolute. Ha? Wala siya pangangailangan. Ang lahat ng mga nilalang ay humakasalanan sa kanya. 15 segundo. Hindi siya nagkaalak, walis na lang yulan. Hindi siya nagkaalak at hindi siya ipinanganak. Ha? Walang yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang makakatulad. Na hindi siya tao eh. Hindi siya napapagod, hindi siya topay, na hindi siya hangal. Yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rabbil alamin. Okay. Ikaw ba, Ginoong Balata? Ikaw ba may kakayaan na isailalim si Ginoong Basir sa matinding cross-examen dahil sa kanyang matinding paratang laban sa Diyos mo? Kung gano'n, umpisa mo ang pag-cross-examen. Ganito po, moderator, ang aking unang katanungan. Okay. Bumanggit, Dito ka ng konti para makita ka sa... Ayan. bumanggit siya ng talata sa Biblia na ginamit niya dito ang walang ibang Diyos na sinasamba, kundi ang manlilikha. Ayon sa kanyang Wala insight. sinabi ko siya. Sa Quran ang sinabi ko. Oh, Sa Quran daw niya kinot yun. ayan. Wala sinabi ko Biblia. Ibahin ang tanong. Ibahin ang tanong. Sabi ko, ibahin ang tanong. Yung bang Diyos na kinikilala mo, na isang Diyos, ito si Allah. Si Allah, wala nang iba. Walang iba. Ito rin bang Diyos na si Allah, siya yung Diyos na kinikilala ni Isa, o ni Jesus Christ. Okay, sa Quran, paliwanag ko, dahil sinabi ni Isa, sinabi niya, Ya Bani Israel, Budullah. So, bayan ng Israel ang Panginoon niyo, walang iba kundi siya lang. Sambahin niyo siya. Yun. Ulitin mo tanong. Okay, ang Diyos na kinikilala mo na si Allah, ito rin ba ang Diyos na kinikilala ni Jesus? Lahat po ng mga propeta, kasama ko si Jesus Christ. Sa Quran, Follow-up question. sa Quran, Follow up. Ang iyong pinatunayan dito, ang Diyos na nasa Biblia ay di dapat sambahin. Opo, itong tanong. Si Jesus o Isa, mayroon siyang binanggit ng Diyos habang siya'y tumitingala sa langit. Yung bang Diyos na kanyang tinitingala sa langit, anong pangalan? Magandang tanong. Pangalan. Sagot. Okay. Yung pangalan ko, na sinasabi niya, Eli, Eli. Eli, Eli. Eli, Eli, Eli. Ayan. Eli, sinatawa mo. Tanong uli. O si Eli raw yun. O, tanong uli. Eli ko, bakit yung Eli ko rin ano? Sabi, wala kami pakialam doon. Tanong uli. Tanong uli. Yun bang ili-ili, tumutukoy sa Diyos o pangalan ng Diyos? Okay. Yun yung pangalan ng Diyos na sinasampa ng mga propeta. Pangalan ng Diyos. Sa salita na Aramay, Eli. Sa Hebrew, is Elohim. Tanong. Follow up. Sinabi mong pangalan. Yung sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako sa kahulugan ili-ili, labas sa baksani? Yung bang Diyos ko, yun ba yung si Allah? Si Allah? Oo, yung Diyos ko na sinabi niya. Ito ang Biblia yun eh. Ang sakuran mo ko talaga yan eh. Ulitin ko mo dito ang tanong. Ang sabi niya kanina, yung ili-ili, pangalan ng Diyos. Eh, nung binanggit si Jesus ng ili-ili, ang kahulugan pala, Diyos ko. Eh, bakit nag-deny sa ngayon na hindi yung Diyos? Ano ba talaga? Dinay niya. Dinay mo ah. Si Allah. Ulitin Hindi ko. si Allah yun. Hindi lang tanong mo. Ulitin ko ah. Si Allah ba yan? Moderator. Eli yun. Ulitin mo Iba ang tanong. panahon nun. Balik ko. Hindi, huwag kang mag-ialam, brother. Mag-video ka na lang at patutukan. Mag-video ka na lang dyan. Ito yun. Huwag na mag-siyam. Ang sabi ko kanina, yun bang Diyos na kinikilalang si Allah,
Yun din ba ang Diyos na kinikilala ni Jesus? Opo. Mabilis eh. Okay. Nakalagay po sa Quran, Ayan. si Allah tinatanda. Pero sa Biblia, hindi po si Allah yun. Sandali lang, brother. Paliwanag, oras ko to. Saan mo ba binabatay ang tanong? Sa Quran o sa Bible? Sa Biblia ako bumabatay. Kasi Sa Biblia. bumanggit siya ng Sa Biblia pala eh. Bumanggit Hindi siya si Allah. Ay talaga, El Chipuera si Allah. Sandali lang, brother. Unawain niyo yung tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, nung bumanggit si Jesus ng pangalan ng Diyos, anong pangalan? Pumasok siya sa ili-ili. Oo. Sa Bible. Eli. May nasa Biblia na yun. Oo. Mabuti na lang, hindi natutong isoryano. Sandali lang. Huwag kayong... Sige, tuloy. Huwag kayong... Para matulog tayo, okay. Pumasok ka ngayon sa Biblia. Ang ili-ili, nasa Biblia. At sinang-ayon na naman niya na pangalan daw ng Diyos yun. Follow up question. Basir, hindi mo ba pwede ipahiram sa kanya rin yan? Pwede. Mamaya. Sige, mas malakas sa boses ko dyan eh. Sige. Ngayon, nung binanggit niya yung ili-ili, na yung para yung katumbas noon pala, sabi niya, yun ang pangalan ng Diyos, lumalagay pala na Diyos yung ili-ili. Kasi yun ang alan niya. Kinumbert niya sa tatlong... Ano tanong nito? O, ang tanong ko ganito, kung si ili, na hindi yun ang Diyos, sino yung ili-ili na tinawagan ni Jesus? Sa wikang Aramay, Eli. Sa Tagalog, hindi nabanggit niya kung sino. Basta Eli ang nakalagay sa Aramay. Ang kanya raw tinawagang Eli sa Aramaik yun. Yan. Ngayon, Yan, Diyos. hindi malaman kung ignore ano. Sabi mo kanina, hindi. Ano lang tanong mo eh? Hindi daw, tanong ko sa'yo. Maganda yung tanong mo eh. Ang tanong ko. Maganda rin yung sagot. Ang tanong ko. Yung tinagalog, yung ili-ili. Yung kinuha yung kahulugan, ang ibig sabihin ng ili-ili. Hindi ba yun ang Diyos ko? Sa amin, siyempre hindi na yun, diba? Kasi Eh, Tagalog sa eh. amin, Sa Aramay yan, tayo daw. Eh, hindi, yung sa Biblia kahulugan. Diyos ko. Yan ang nakalagay. Ang tanong ko eh, pumasok na. Yung bang Diyos ko, na sinabi mong si ili-ili, yung ba'y sinamba ni Jesus o hindi sinamba ni Jesus? Tinawag niya. Hindi sinamba. Hindi. Nung siya nasa Gitsemani, at siya diwadalayin. Sino yung hindi sinamba ni Jesus? Yung Diyos ko na si ili-ili, hindi daw sinamba ni Jesus. Ay, yung ba sa'yo, si Eli, hindi sinamba nito. Tinawag niya. Oh, hindi sinamba. Tinawagan. Tinawagan niya. Oh, hindi sinamba. Nakalagay sa Biblia. Oh, hindi sinamba. Nakalagay sa Biblia. Tinawag niya. Hindi sinamba. Tinawag nga niya eh. Sagutin mo lang ako. Iba yung Hindi pagtawag sinamba. niya doon sa pagbabay. Malapit tayo nila. Huwag kang Hindi, yung ba sa Biblia, sinamba ba? Hindi. Sinamba hindi. Tinawag nga niya. Tinawag mo eh. Hindi ko tinatanong ko. Pag sinabing toyo na. Talagang mo binito. Unawain niya ang tanong ko. Hindi ko tinatanong kung tinawag. Ang tanong ko ganito. Sinamba niya ba o hindi sinamba? Tinawag niya. Ang layo eh. Kaya Tanong mo kung tinawag. pilit na tinawag dahil hindi mo alam kung sinamba. Oo. Hindi niya alam. Sinamba. Hindi sinamba. Yun eh, hindi raw niya alam. Hindi niya alam. Hindi ko alam kung hindi alam o hindi alam naman. Okay? At least, Bahala na kayo. Huwag kang umiwas. Kasi ito. yan ang kung tawagin ni playing safe. Naghanap ng oras. May tanong ka pa ba? Maraming tanong. Ayaw mo siya magtanong. 5 minutes. 5 minuto, ubusin ko. Mahal, 5 minuto. Huwag ka muna, sumasarap ang tanungan eh. Kumanap ka ng oras eh. Pero, Oh, ano, mandirito. isang tanong na lang. Isang tanong na Hindi, lang. dalawa. Kasi pagbigay mo, dalawa. Isa na lang, dahil overtime na eh. Okay, ito. Overtime. Ang sabi mo kanina, ang Diyos ay napagod. Ayan, naku, ang gandang tanong. Napagod. Ano ba? Saan sa talata naman ngayon na nababasa mo ang Diyos napagod? Babasahan natin. Quran, ang Diyos napagod. Ha? Walang takot. Wala kaya nga, kahit saan nga, basahan mo ang talata, ang Diyos ay napagod. Okay. Pakibasa nyo raw, basi, na letra por Ang Diyos letra. ay napagod. Napagod daw ang Diyos. Ito nakalagay rito. Nagpahinga ang Diyos. Tanong. Napagod. Hindi nagpahinga. Napagod. Ayun. Hanapan ako ngayon sa talata. Hanapan ako sa talata. Nagpahinga dahil napagod. Yan. Ganito yan. Talo na ako. Para wag nang Pag nagpahinga,
Ibig sabihin, napagod na yun. Meron nagpapahinga dahil wala nang gagawin. Basa. Hindi ka bulogin. Medyo nakapunti siya ng basa. Amen. Okay. Okay na. Wala ka ng tanong. Basahin mo muna. Kasi wala kang napagod ng Diyos. Meron ka bang mababasa? Basa, napagod ng Diyos. Napagod. Yan. Kung merong napagod, si maganda. Yan. Napagod. Oo. Napagod ng Diyos. Huwag yung nagpahinga. Huwag na namin. Napagod. Hindi. Moderator ang moderator. Pero ang ruling, hindi lahat na nagpapahinga. Ay, napagod. Yung ginagawa ko kanina, nagpahinga. Moderator. Pero ang pinapapasa ni Paladan, Napagod. napagod, hindi nagpahinga. Nagpahinga na? Wala napagod. Pero bilang moderator, ang sabi ko naman, hindi lahat na nagpapahinga ay pagod. May mga nagpapahinga dahil wala kang gagawin. Okay. Alin ba sa dalawang yun? Nagpahinga. Hindi ba? So hindi alam kung napagod o wala kang gagawin. Okay, Okay, oras mo na. Oras ko na. Oras mo. Okay na. Eh, sabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa pagsasalita. I-set ko oras mo. Ha? Mag-ingat ka sa pagsasalita. 20 minutos. Ang oras dito ay 15 minutos bago mag alas 12. 20 minutos ang una mong tindig. Alas 12:05, tapos ka na. Amen. Yan. Amen. Tapos na sa pagpapahayag. Sabi ko sa'yo, Yan, ibalag na. matalas to. Amen. Di, natuto ka sa akin ngayon. O, ito na. Ah. Natuto ka sa akin ngayon. Ibahin mo itong kausap mo dahil iba yung kanila. Ito yun. Ako na. Ilang minuto? Oras ko na. 20 minutes. Okay. Ganito po yun ang aking premise. Ano? Alam niyo itong ating pong katunggali. Pinaratangan niya na ang Diyos daw na nasa Biblia ay hindi dapat sambahin. Eh nung tanungin ko ngayon siya doon sa Diyos na kinikilala ni Jesus, yun ba'y dapat sambahin? Ang sabi niya, hindi daw, tinawagan lang daw. Hindi doon ang paksa. Ang paksa dito, hindi dapat sambahin. Sa katunayan nga, si Jesus Christ, nung tumawag, hindi Alan, tinawag eh. Alam mo anong pangalan ng ang Diyos niya na tinawag? Ganito po ang sulat. Sa aklat po ng Juan 17:1-3 ay ganito po. Paasa ka agad. Sabi rito, 17:1-3. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama! Ama eh, dapat ala ka agad eh. Eh kung ala talaga yung Diyos niyan mula sa pulpa lang, dapat ala na eh. Hindi, ama eh. Tanong, ito bang ama yun ang Diyos na tunay at makapangyarihan at manilikha? Baka mali si Kristo, baka si ala ngayon. Ating tingnan ang lumang tipan. May ama na ba sa lumang tipan? Baka ala nga. Tingnan natin, Malakias. Itong Malakias, lumang tipan to. Propeta bumanggit. I-emphasize mo ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia ha. Kasi ang aming Para paksa, mamimili kami kung ayon sa Quran o okay, ayon sa ang aming paksa, Oo. papatunayan niya na ang Diyos na nasa Biblia ay di dapat sambahin. Ngayon, isa sa nakalimutan ng ating kapatid, na ang kinikilala dito ng inyong abang lingkod, yung ama at ang anak. Ibinanatan niya yung anak na si Kristo. So paano yung ama na kinikilala ni Kristo? Doon ka sumablay. Okay, ngayon, yung ama na tinawagan ni Jesus na hindi pala si Ala yun, yun ba ay tunay na Diyos at makapangyarihan at manlilikha? Oo, lumang tipan, basa. Malakias 2:10. Wala baga tayong lahat na isang ama? Ama talaga eh, dapat ala eh. Ano yung ama? Tuloy ang basa. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Yung palang ama, yun ang manlalalang eh. Hindi pala yung ala mo eh. Mamaya, malalaman mo kung sino si ala mo. So yung ama, yun ang Diyos. Yun ang Diyos. Ilan daw? Ilan? Wala baga tayong iisang ama? Yo, isa, mabuti Kaya, yun. Malinaw, malinaw. Yung isa Tuloy, pala na, tuloy. yung isa pala na ama, hindi pala yung isang Diyos na kinikilala niyang si Allah. Katunayan nga, hindi tinawag ni Jesus Christ yung Allah niya eh. Hindi eh. Ni sa Quran man, walang sinabi ni Jesus Allah. Sa Biblia, wala din. Bakit? Lumang tipan tayo. Sa lumang tipan, anong pangalan ng Diyos? Yan, darako tayo ngayon sa lumang tipan. Kay Moises, si Musa, propeta nila. O, at propeta natin. Anong sabi ni Moises tungkol sa Diyos? Basa, Exodo
Ang Exodo, ito po yung lumang tipan, panahon ni Moises. Tingnan natin kung ala ba ang pangalan ng Diyos nung si Moises ay sinugo ng Diyos. Ito. Exodo 3:15. Basa. Sabi rito, at sinabi ni Moises sa Diyos, nag-usap sila ng Diyos, narito, pagdating ko sa anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Nagtatanong na yung si Moises. Kung sakali, magtanong, anong pangalan? Sumagot ang Diyos, sabi. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong si ako nga. Sinabi mo, sinugo ko ng Diyos ng inyong mga magulang. Kasi ako nga. O di siya nga yung pasimula na yung ama na kinikilala ni Jesus Christ. Siya nga. Yan. Tanong, yung bang Diyos na kinikilala ni Jesus Christ na ama, yun ba'y tunay? Lumang tipan ulit tayo. Jeremias 10:10. Basa. Dito kagad. Okay, Jeremias 10:10. Sabi rito, ating titingnan kung tunay ba na Diyos. Si Allah ba o yung Diyos na kinikilala ni Kristo? Ngunit, ang Panginoon ay tunay na Diyos. Ang tunay pala yung Panginoon, hindi si Allah. Ha? Ito po, sulat ng mga propeta. Jeremias, Isaiah, Moises. Sinong Panginoon yun? Yung Panginoong Diyos na. Kinilala ni Tokri. Yun. Okay, tuloy mo. Ha? Sabi niya, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggan. Ha? Ngayon, sa kaniyang patutuo ay nayanig ang lupa at hindi matatagalan ang lahat ng mga bansa. Ngayon, ito pong aking binasang tunay na Diyos, pinatunayan po na yung Diyos na nasa Biblia, yun ang tunay, hindi yung Allah na kanyang kinikilala. Bakit? Si Kristo hindi tumawag dito eh. Gagamit tayo ngayon ng Hebrew word. Yung tinatawag na Elohim. Nagkamali na naman siya doon sa Elohim, sa kanyang diwa. Yung Elohim, hindi po pangalan yun, kundi plurality. Halimbawa, Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Kaya ang ginamit doon, Elohim. Oh, dahil mayroon po siyang kasama doon sa paglikha. Oo. Hindi singular, kundi plural. Kaya mali ka doon, brother, ang Elohim, hindi pangalan yun. Kalagayan ng Elohim, noun ba yun? Guys. Ay, hindi. Sabi mo kanina eh. Sandali, noun ba yun? Moderator, ang Elohim, moderator, ang sabi na kanina, katumbas na Semitic language. Ele, Ela, Elohim. Gusto ko lang malaman kung Oh. verb yun o noun. Yun ay tumutukoy yun. Tumutukoy, mamaya hayaan mo siya dyan. Moderator. Mag-moderate ka lang, huwag kang magtanong. Okay, ngayon. Hindi, para malinaw. Para malinaw. Okay, hindi ko malaman kung... bagong tipan. Okay. Ngayon, itong Diyos na kinikilala na sinasamba, dapat bang sambahin talaga yon? Basa. Ito po ang aking sinasabi na Diyos na kinikilala ni Jesus na dapat sambahin. Sa aklat po ng Biblia ay ganito po ang sinabi ni Jesus. Juan 4:24. Tingnan natin yung definition ng Diyos, ng ala niya mamaya at ang Diyos na kinikilala ni Kristo. Magkaiba po yan. Itong Diyos na nasa Biblia na kinikilala ni Kristo at sabi niya, datapwat dumating ang oras ngayon na nga. Nasasambahin! May sasambahin na ha? Sino yung sasambahin ngayon? Nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama. Yung Ama pala, dapat sambahin eh. Dapat sasambahin ang Allah. Brother eh. Akala ko nga si Allah na eh. Sabi ko, okay na sana eh. Kaso ang Ama eh. Paano sambahin ang Ama? Ito tuloy ang basa. Sasambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Yung palang Diyos na kinikilala ni Kristo pala na Ama, Espiritu. Aywan ko sa kanya mamaya kung ano yung ala niya. Baka bulang kristal yan. Isa pa sa iriribat mo, meron siya sinabi na mangmang daw yan Diyos mo. Ay, isa pa yung mangmang. Mamaya, dara ko tayo. Tatlong tindigan to. Kasi Mamaya, tapos yung oras mo. moderator. Oh. Alam ko po yan, moderator. Mamaya. Binibigyan kita ng guide. Tama po. Para huwag tayo ma-out. Salamat po. Tatlong tindigan to. Kahit magdamag pa. Babalikan ko siya doon. Kailangan sagutin mo yan. Okay. Okay. Punto por punto. Okay. Okay ka na. Kaya ako, alam ko na mga tirada mo kaya napapaos ako dahil sumasabay ka eh. Para huwag tayo ma-out of order. Kaya kami moderator eh. Okay, moderator.
Kung makaligtaan ko man yan, pabor nga niya yun eh. Pero kailanman sa diba? Kinakailangan Oh, ito! makaligtaan. Naglalatag ako eh. Ididipinsa ko yung dinigiba niya eh. Ngayon, ang aking pinatunayan dito, na yung ala niya, hindi kinikilala, kundi yung ama ang dapat sambahin. Kaya doon pala sa kanyang paksa namin, patunayan niya na ang Diyos na sa Biblia ay di dapat sambahin. Yan dapat ang kanyang gibain. Hindi. Hindi siya doon. Naka-stick siya doon saan? Sa katangian ng Diyos na napagod, nagpahinga, mangmang. Wala doon eh. Ang layo mo eh. Tinuturuan lang kita. Gibain muna hindi dapat sambahin ang Diyos na sinasamba namin. Una, yung ama. Pangalawa, yung anak. Mamaya hayaan kita dyan sa akin magtanong. Ngayon, tuloy ang basa. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sino daw yon? Yung ama. Kaya ngayon pa lang, paano mo ngayon i-rebat to? Paano mo ngayon gibain to? Na mismo si Jesus nagsabi sa sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. At sino yung Diyos na yon? Ang Ama. Yan. Ano pa ang sabi niya kanina? Mangmang daw, mangmang. Mangmang daw ang Diyos. Oo, yan ang gusto Mangmang, ko. ha? Yan. Ito. Ang Diyos ay hindi po mangmang. Mahilig ako sa mangmang eh. Yan. Matalino po ang Diyos. Ito. Walang ganunan. Walang ganunan. Walang ganunan ha. Oo. Sabi nito, Oo. ating patutunayan na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Oh. Eh, siya nagsasalita eh. Oo. Oo. Sinabi na kanina ang Diyos ay mangmang. Mhm. Ating basahin ang talata ng Biblia sa aklat ng Roma. Sa Roma 8 talatang 29 hanggang 30, ganito po. Roma 8. Kung paano po yung Diyos nung unang panahon, yun din po ang Diyos ngayon. Sabi rito. Okay. Roma 8 talatang 29. Ito. Sapagkat yaong mga nanguna pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos kakampi natin, sinong laban sa atin? Eh kung mangmang yung Diyos ko, pwede ba yung sabihin, panghawakan mo na kakampi mo yun? Wala pala, malnourished pala, inutil pala yan. Kaya mali ka dun eh. Kung ang Diyos panig sa atin, sinong laban sa atin? Makapangyarihan yung Diyos ko. Kaya ako, dumidipindi sa Kanya. Kakampi ko ang Diyos sa oras na ito. Ulitin ko po. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? Oh, yun pa lang eh. Pwede ba panghawakan yung taong inutil? Kung sakali ang Diyos ay mangmang? Kung sakali ang Diyos ay walang magawa? Bakit sinabi dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? O di makapangyarihan. O. Yan kapatid ang tandaan mo. Matalino ang Diyos. Ito pa, ito pa. Ang Diyos ay manlilikha. Basa. Sa aklat po ng okay. Sa aklat ng Mateo, ganito po ang nakasulat. So, hindi mangmang dahil pinanigan nila. Pinanigan eh. Ibig sabihin, sabi niya, walang kwentang Diyos. O. Pero may pumani. Ibig sabihin, walang kwenta, hindi pwede yung panaligan. Ay, sabi ng talata, kung ang Diyos ay panig sa atin, sinong laban sa atin? Ibig sabihin nito, makapangyarihan. Kasi pinanghawakan nila eh. Alam ko kasi meron ding matatalino, walang pumapanig eh. Okay, ganito naman ang nakasulat sa Biblia. Pakinggan natin ano? Sa Biblia tayo babatay. Ang sabi niya kanina, ang Diyos daw ay wala sa lahat ng dako. Mayroon sa ditong binanggit eh. Tiniknos ko eh. Yeah. Ay, ako, mahilig ako magsulat eh. Kaya sabi niya kanina, ito. Oo. Ha? Sabi niya, ang Diyos ay hindi nasa lahat ng dako. Ay, wala sa natin ganun. Sabi na, sabi mo na. Kaya sabi ko sa'yo, mag-ingat ka kasi ako, nagtitiknot ako. Meron narinig. Mayroon narinig. Ha? Wala. Binulang ka na ngayon. Aminin mo, may narinig Kaya lang sila. sa dalawa pa rin. Dito lang. May narinig sila, Hindi ako magsisinungaling at hindi ko isusulat ito kung hindi ko sinabi. Ito yun. Hindi, ako bilang moderator. Narinig ko, di ba? Wala akong narinig na gano'n eh. Sino nakarinig? I-video mo yan, mayroon dyan. Ipagin natin. Hindi mo sinabi. O, di sabihin ko na nasa lahat ng dako. Di bale, tuloy mo na. Ngayon, ang sabi niya,
O, aminin sa hindi, ako po, nasa lahat ng dako ang Diyos. Ang sabi sa Mateo, kung may nagkakatipon, Mga 6 na minuto na lang. kung may nagkakatipon, 2 o 3, naroon ako, nakasama nila. Biro mo, ilan kayo nagkakatipon? Ibig sabihin, nandito ang Diyos. Bakit? Espiritu siya eh. Imposible ba sa kanya kung andito siya? Yan ay omnipresent. Omniscient. Oh, omniscient yan. Nasa lahat ng dako, omnipresent, oh, lahat, makapangyarihang Diyos. Lahat yan. Oh, anong sabi? May imposible ba sa Diyos? Oh. Paano kung masabing walang imposible? Basta. Sa paglikha na lang ng sanlibutan, Genesis tayo sa creation. Sinabi ng creation, magkaroon ng liwanag, nagkaroon na. Nagkaroon ng mga kalawakan, nagkaroon. Oh. Kaya bang gagawin ng inutil na Diyos yan? Oh. Katunayan nga eh, yung iyong alam, mamaya, banggitin natin yan. Isa yan sa nilikha ng Diyos eh. Oh, mamaya, dapat bang sambahin? Sino dapat Si sambahin? Alan, nilikha ng Diyos? Naku po. Mabigat sa paratang yan, pero mamaya, babasahin Yung natin- Diyos ng Biblia, nilikha si Alan? Oh, mamaya, malalaman. Hintayin ko lang siya kung magtanong. Meron ka pang 4 na minuto 4 na minuto pa. Ito po ang sabi dito. Tanong. Darako tayo sa bagong tipan. Paglikha. Juan 1:1-3. Basa. Mahilig sa basahan to eh, kaya wala kong sasabihin puro basa. Yan. Juan 1:3, ganito po ang sabi. Ito rin ang pasimula, suma sa Diyos. Ha? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alin man sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Eh kung wala yung manlilikhang Diyos, yung alam mo, wala din yan. Oh, ngayon, sino ang dapat sambahin? Yung nilikha o yung manlilikha? Dapat yung manlilikha. Eh yung alam mo nilikha, hindi dapat sambahin. Dapat na ako ang mapapatunay eh. Pero dito patunayan ko sa iyo, hindi mo kayang tutulan na ang Diyos na nasa Biblia ay di dapat sambahin. Pero kaya kong patunayan, ang alam mo, di dapat sambahin. Oh, depende yan kung gusto mo. Hallelujah. Oh. Ngayon, tuloy ko lang, kasi tindig ko to eh. Tututulan mo ngayon na ang Diyos na nasa Biblia ay di dapat sambahin. Pero kaya kong patunayan, ang alam mo, di dapat sambahin. Pero hindi yan ang paksa. Okay. Nasa iyo lang kung mag-remote ka Kung sa hindi akin. naman pala yun ang paksa. Ito na nga, Huwag mo moderator. nang banggitin. Ito nga, hinahamon ko lang siya ba? Ah. Hinahamon ko lang siya. Nasiguraduhin ko. Ang gabing ito, di niya kaya patunayan na ang Diyos na nasa Biblia ay di dapat sambahin. Ngayon, tuloy ang basa. Yun ang paksa. Yun ang paksa. Tuloy ang basa. Ito bang si Jesus na isa sa aming sinasamba, dapat sambahin? Siyempre dapat. Bakit? Utos ng Diyos eh. Pag inutos ng Diyos, dapat gawin. Basa. Sa aklat po ng Hebreo ay ganito po ang nakasulat. Hebreo 1 talatang 5-6. Ito po. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. At siya magiging aking anak. 6. At muli, nang dinala niya ang panganay. Sino yung panganay? Si Kristo. At muli, nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinabi niya. Sino may sabi? Yung Diyos. Siya'y sasambahin ng mga anghel ng Diyos. Utos ng Ama eh. Kaya kami, sumasamba kay Jesus. Ha? Yan po, brother. Kaya sinasamba namin si Jesus at sinasamba namin ang Ama. Basa. Ang ganda nitong babasahin na ito. Oh. Sino ang dapat O sambahin? ito na po, ang dapat sambahin. Walang iba po, kundi yung Ama at ang Anak. Basa. Yung Biblia o yung Quran? Sa aklat ng Juan 14:1-2 ay ganito po ang nakasulat. Sino ang dapat sambahin? Ito. Sabi ni Jesus, huwag kayong magulumihanan sa inyong Mga puso. 3 minuto pa to. O, sino mo? Sige. Oo. Sige, okay. Tuloy ko lang ano. Interrupt, okay. Pakinggan natin kung sino ang dapat sambahin. Sinabi ni Jesus, 2 minutes. huwag kayong magulumihanan 12 seconds. sa inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Tandaan natin, yung pagsamba, kasama ang pananampalataya. Sapagkat hindi dapat sambahin kung hindi ka nanampalataya. Kaya ang pananampalataya, isang bahagi na pagsamba, isa siya sa mga dapat gawin na bago mo sambahin ang isang tao o isang Diyos, dapat naniniwala ka. Kaya sabi ni Jesus, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Yan po ang maliwanag. Ito pa ang maganda.
Si Jesus ba ay sinamba nung nasa lupa na? Ito, sa lupa na tayo. Nung siya ay nagkatawang tao, sinamba ba siya? Sinamba po. Basa. Aklat ng Mateo 28, talatang 9 ay ganito po ang nakasulat. Ibig mo ba sabihin, maging si Jesus ay Diyos din yan? Ito po, moderator, ang paksa dito. Ulitin ko po, ang paksa dito. Magsamba. Wala dito yung pagka-Diyos. Tandaan nyo lagi. Sige, mabuti. Lumagay kayo sa paksa. Okay, para matuto kayo. Ngayon, ang paksa dito. Salamat sa pagtuturo mo. Salamat po, kapatid. Natututo ako dahil sa inyo. Salamat po. Ha? Ayaw ko kasi dayain ang tao eh. Ang paksa, tandaan nyo. Nag-i-improve ka na. Salamat po. Salamat po. Magalang-galang ang moderator. Happy Linggo. At kulong sa parte. Sige, tuloy. Ubus na. Basa. Yung oras ko. Nahalata ko. Okay. Ito yun. Sige, 1 minuto pa. Dapat bang sambahin si Jesus nung siya'y nasa lupa? Dapat. Basa. 28 ni Mateo, sa talatang 9 ay ganito ang nakasulat. 28:9 ng Mateo. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Sinamba eh. No, si Jesus nagbagong nabuhay maguli sa mga patay. 40 days pa siya bago makit sa langit. Anong sabi doon? Siya'y sinamba. Anong klase pagsamba bilang Diyos? Okay. Ang pagsamba po ay may sangkap, alang-alang sa mga nagko-comment sa kalinawan po ng iyong isipan. Ang pagsamba po may sangkap. Una, pagpupuri, panalangin, pagpatirapa, at pagluhod. Yung pagpatirapa, isa saan yung pagsamba? Pwede nyo nang tapusin yan. Okay, ilang oras ba? Tapos na. Actually, overtime na. Pero, Hindi, ayaw ko lang mandaya ang oras. Tuloy. Isara mo na. Sarap ko na. Boss. Ayaw ko mandaya, baka sabihin nandadaya na sa oras. Okay. Panahon na, para i-cross-examine mo siya. Sinano ko na. Mga 5 katanungan, basta Okay. cross-examine yan. Pagbutihin mo, dun mo siya magigiba. Wala doon sa paliwanag mo. Okay. Okay, unang tanong ko. Sinabi mo, walang sinabi sa Jesus at sinamba si Allah. Ano nakalagay sa Quran? Ha? Sinabi mo kanina, Oh. hindi si Jesus sumamba kay Allah. Hindi sa Quran sinabi mo. Okay, basahan ko. Tama ba yung sinabi mo? Itong hamon ko sa'yo. Basahan mo ko sa Quran. Hindi. Na sinabi ni Jesus. Sandali. Yan ang sabi ko. Ang ha? trabaho mo, sumagot sa Kaya, tanong. ito na. Huwag kang maggamot. Mali kasi yung kanyang ano eh. Moderator. Ayaw mo. Ulitin Naglag natin kami yung nga tanong. dahil mali yung kanyang paratang eh. Hindi. Okay. Ano yung tanong? Yung tanong ko, kasi nabanggit niya, si Jesus daw, sa Quran, hindi pinasasamba kay Allah. Hindi nagsalita na sambahin si Allah. Hindi, ayon sa narinig ko kanina, wala naman siyang binuklat na Quran. Hindi, may sinabi siya. Amin niya, wala namang nakalagay sa Biblia at wala namang sa Quran ang sinabi, sambahin si Allah. Moderator, ito ha. Ulitin ko ha. Sabi nga niya, kung nga Ang sinabi, ito ang sinabi ko. Pero siya sinabi. Tanda ko yan eh. O, tanda ko ha, huwag mong baguhin ang Sinabi ko nga yan, nakasulat. Ito yung aking sinabi. Walang inutos ni Jesus sa mga tao Yan. na sambahin si Allah. Oo. Oh, sige, basahan mo ako kung meron. So, yan ayon sa Bible. Oh, sige, basahan mo ako. Wala nga eh. Oh. Ito pala, nakalagay sa Quran, sinabi niya eh. Okay, basahin mo sa Quran. Sige, basahin mo sa Quran. So, sinabi ba niya kanina Oh. na Sinabi niya. yan sa Quran, Sinabi lang, si Isa Almasi, hindi sumasamba kay Allah. sinabi nga niya na hindi sumasamba kay Ay, hindi ganon. Ayon sa Mali Quran eh. o ayon sa Bible? Nakalagay sa Quran. Siyempre, lima ko. Mali yung kanyang pandinig. Hindi. Dapat may hearing aid ka eh. Hindi niya, Kaya nagkamali ka ng... hindi niya inaamin yon. Hindi Ay, hindi niya inaamin. Hindi, dapat may Okay. hearing aid ka kasi. Oh, iba yun, salpak sa tainga mo eh. Oh, mali, ulit yung tanong. So, wala na sinabi. Ganun. Wala, wag mo ko lagyan ng... Eh, may sinabi siya o Mali, meron. mali. Ayaw niya Tumatanggi kanina. siya. Tumatanggi. Ayaw niya kami. Mali, pandinig ko eh. Karapatan niyang tumanggi. Tumatanggi. Hindi ako tumatanggi mo, Director. Mali yung pandinig niya eh. Eh, kung ayaw mong tumanggi, di umaming ka. Oh, ito. Aminin ko na. Ito sinabi ko. Ito ha. Dalawang bago. Ito, aminin ko. Sinabi ko. Walang sinabi si Jesus. Sa Biblia o Quran. Ayun. Sa mga tao, ito na. Na sinabi sa mga tao. Pag sabi mga tao, kasama ang mga Hudyo, Israel. Basahan mo ako.
na nasa Quran o Biblia. Na sinabi ni Jesus sa mga tao, pag sa mga tao, hindi exclusive lang yan sa Muslim, kundi mga tao means Israel, Hudyo, o anong kasing tao. Okay. Basahan mo ako, sige. Gusto mo ba Basahan mo. Ang O, di puntos mo. Puntosan hindi tayo. Puntos. tulad ng ruling, hindi ko mo nabasa, Tapos na. panalo ka na. Kinukross-examine, maging yung binasa, Oo. baka out of context. Oh, basa. Pero, sabi mo linawin, kapag nabasa ko sa Quran, Talo siya. sinungaling yung sinasabi niya. Sinungaling siya. O hindi na siya talo, sinungaling lang sa amin. Ang gusto mo bang ipabasa sa Quran? Iniutos ni Isa o ni Jesus Christ na sambahin si Allah ayon sa Quran. Walang malinaw na sinabi niya. Oh, ito, linawin ko ha. Linawin ko, puntos. Magsama na kayong dalawa. Magsama na kayong dalawa. Pwede ba? Pwede, pwede. Umunod ka naman eh. Pwede, pwede, brother. Ako, pwede ako, dalawa kayo. Pwede yan. Okay, pwede yan. Dalawa kayo. Cross-examiner ka. Pwede kang, sige, basahin mo. Oh. Dahil ang gusto malaman ni Panada. Sige, dalawa kayo magsama. Ako lang isa. Pwede yun. Di, dalawa na. Sige, amang malubos-lubos na. Sige. Huwag kang magano. Yung malubos-lubos na, inyong kasayahan. Dalawa na kayo. Oh, ano? Basahin mo. Okay, ha? Oh, Ito ba may translate? Itong hamon na, itong hamon ko. Pero ito. Itong hamon ko ha. Ito na kapasa. Okay. Para malinaw sa mga tao. Babasahin ko namin. Basa. Ito. Puntos niya, puntos. Kung hindi man niya talo siya, aaminin niya, sinungaling siya. Katotohanan. Ngayon, ito yan Ang gustong mabasa ni Pastor Baladan, Sinabi sa mga tao. sinabi sa Quran ni Jesus Sa Christ mga tao. na sambahin si Allah. Yan. Ito bang pinababasa mo sa akin nandito si Jesus Christ? Sinabi niya. Sige. Sigurado ka, babasahin ko. Anong sura? Basahin mo nga. Akala mo hindi ako 51 nito. Oh, sura 51, oh. Katotohanan. Allah. Katotohanan. Katotohanan. Katotohanan nga eh. Si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon. Oh, sige tuloy. Sandali, sino ba nagsasalita rin? Ayan. Sino nagsasalita? Mababasa ba natin? Taasan mo nga kung si Jesus. Kaya tanging siya lamang, Ulitin mo, para malinaw. katotohanan si Allah ay aking Panginoon Sino may sabi? at inyong Panginoon. Kaya tanging siya lamang Sino ang sabi? inyong sambahin. Oh. Ito ang matwid na landas. Oh, sino may sabi? Sino may sabi? Ang liwanag. Liwanag ha? Sino may sabi nga? Liwanag nga. Liwanag si Jesus nga. Saan din Jesus? Sinabi ni Jesus, saan? Hindi. Hindi tayo eh. Meron ako nababasang Jesus dito. Saan? Basahin mo nga. Baka sa ibang sura na naman. Baka tatalon ka. Baka yung isa. Ito. O basa brother. O basa. At nang mapag-alaman ni Jesus Oh. ang kanilang kawalan ng pananampalataya, Oo. siya ay nagsabi, Oh. mukhang mali yung tawturo mo, dapat 52 na. Hindi pa. Tuloy-tuloy mo. Yan. Oh, sige. So, mas malinaw yung 52. Inaano doon na ni Jesus, sinasabi niya, katotohanan. Oh. Sige, ito. Sige. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, sino baga ang aking makatutulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyo, mga disipulo ay nagsabi, kami ang mga tagatangkilik, ibig sabihin ay katulong ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah. At ikaw, parenthesis, Jesus, ay magbigay saksi na kami ay mga Muslim na tumatalima. Disipulo ko yan. Sila yun. Muslim yun eh. Saan naman yung sinabi sa Israel? Mga tao, banggit ko, hindi lang Muslim eh. Okay. Sinabi sa mga tao, wala pala dyan eh. Oo, Muslim lang yun. Dapat sa inyo, ala kayo. Kami, iba kami. Huwag niyo ilahat. Basahin mo na propeta. Oh, ano saan naman tayo talaga? Jesus yan. Oh, saan naman? Yan, 72. Yan. Sige, basta. Katotohanan. Ito, babasahin ko. Unawain natin. Sige po. Unawain natin. Opo, unawain natin. Ayan. Sige. Hindi kaya ito ay self-explanatory. Malamang. Oh, malamang. Katotohanan hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi, si Allah ang Mesiyas.
Si Jesus yun eh. Ang anak ni Maria. Buti alam mo. Datapot ang Mesiya. Ang tinutukoy si Jesus ay nagsabi, O ang kanang Israel, sambahin ninyo si Allah. inutos Ang niya eh. ating Panginoon. At inyong Panginoon. Katotohanan ng sino mang nagbibigay ng mga katambaga sa pagsamba kay Allah. Kung gano'n, Kahit Allah ay magsakay sa kanya ng paraiso at ang apoy ang kanya magiging tira. Okay na. Okay na. Ang linaw eh. O ngayon, sige, tuloy ang basa. O, tuloy. Tuloy ang tanong. Tanong sa akin. O, tanong ka pa. Di ba pare, Hindi, pantas mo yun. Ngayon, babalikan kita doon. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala kasi, ha? O, huwag kang mag-alala. basahin ulit ito sa mga tao para makita yan. Moderator, hindi yan pa ng pagbabasa. Tapos na yung pagbabasa. Magtanong ka. Hindi mo ba itatanong kung yung nabasa na yun sa Quran, mababasa rin ba sa Yan yan, sabi ko eh. Sa Biblia, Marcos 13, talatang 29. O, tanong. Ganyan na ganyan doon ang sinasabi. O, kaya nga eh. Basahin ko sa mga tao. Para malinaw kung tinanong na to eh. Ang sabi mo, wala pa mabasa sa Quran na sinabi na ito, sasampayin si Allah. Ito ang linaw-linaw eh. O, sa Biblia naman. Sabi na ito, O, sa'yo kasi eh. sabi niya, katotohanan, hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi. Si Allah ang Bisaya sa Jesus, ang anak ni Maria, datapot ang Bisaya sa Jesus, ay nagsabi. Sinabi na Jesus, ha? Sabi na, datapot ang Bisaya ay nagsabi, o hanggang ng Israel. Sabi na, sampahin si Allah, ang ating Panginoon, at inyong Panginoon, kaya't sambahin lamang siya. At sino man ang magtambal kay Allah, ipaglalagay sa kanyang paraiso at ang magiging kanlaman niya ay apoy ng impyerno. Okay na, moderator. O, nabasa na. Ha? Sa Biblia naman Sa ngayon. Biblia, dyan naman sa O, si Biblia. Ala naman ngayon. Ala. Ha? Yan. Ala naman ngayon sa sabahin. Pangimang Tagalog yan, ama. O, ayan, Ala. Ama ang nakasulat dyan, ama. Hindi, nakakaya sinabi ng real sambahin niya, ang nag-iisa. O, basta. Sino yung nag-iisa? Marcos 12, talatang O, basta. Sabi rito, O. sinasabi, ha? O. Marcos 12, talatang 29. O. Okay. Sumagot Jesus, O. ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel. Oh. Ang Panginoon na ating Diyos, Oo. sinasabi O, niya, sige, o. na ating Diyos, O. ang Diyos ay ang Panginoon ay Diyos. Ayan. Okay na. Katulad mo yung nakalagay sa Quran, Oh. pero hindi mo sinasabi namin na tama ito. Yan po yung nakalagay sa Quran. Mali, brother. Ako Anong mali? eh. Ang mali doon? Moderator. Sinabi mo Sabagay, wala ka sa oras sa magpaliwanag. Ang sinabi, May tanong ka pa ba? marami. O, tanong. Kaya lang, lumilinaw natin sa Oh. mga tao, ano nabasa tayo sa Quran sa Biblia. Oh. Sinusundan niyo yung Biblia. Sa palitan ninyo ng mga pangungusap, Mamaya na yan. isa lang ang aking obserbahan. Diyan pala sa Quran, binanggit si Jesus. Eh bakit naman sa Bible hindi nababanggit Allah. na? Kasi nga, may talo na yan sa salitang Tagalog. Bakit? Sa Allah. Hindi ba Tagalog yung binasa mo? Tagalog din yun ah. Arabic yun. Alam ko yung Arabic mo. O, Sinabi niya, pakala yung mga isang ko Maryam, Tagalog yung moderator binasa ya mo. bani Israel, budullah. O di bali, tuloy mo cross-examination. Sino ba? Di ako. Eh, sinungaling na to eh. Di ako. Paano mo wala ng mga tao to? Anong sinungaling? Ako ang magtatanong. Hindi, di dagdagan mo. Kaya nga. Hindi. Oh. Hindi, panahon niya para Kaya nga. Okay, Kaya nga. ulit. Magtanong ka nga. Ganito. Oh. Ilan ngayon ang Diyos? Ilan ang Ama? Oh. Na dapat sambahin? Oh, ngayon. Sa Biblia. Ilan ang Ama? Sinabi Na ng dapat Biblia. sambahin? Ganito. Pakinggan mo muna. Pakinggan mo muna. Tanong, sagot. Ganun yan eh. Ito sumabay ha. Tinatanong niya, bilang, ilan? Ayan. Ilan? Sinabi ni Jesus mismo. Ikaw ay nakilala nila. Iisang. Oh, isa yung ama. O, isa lang. Oh, isa lang yung ama. Eh, yung Panginoon, ilan? Oh, sabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sabi ni David, dalawa. Dalawa. Eh, paano ko mabasa ko isa lang ang Panginoon? Oh, ito na ngayon. Ang Ama natin lahat. Ito yun. Paano ko mabasa ko? Okay. Kasi sinungaling Yung ako. Hindi, ako sasagot ko ikaw. Hindi mo ba itatanong yung Panginoong Jesus ba hindi Diyos? Hindi, kaya lang yung gusto ko patunayan sa kanya kung ilan ang Panginoon. Oh, ito yun. Ha? Sinabi niya, dalawa. Ito, umistik kayo sa Dali bagsa. na, sabi mo dalawa. Wala sa ating bagsa dito. Hindi, sinabi mo, kasi Ang nabanggit mo bagsa natin eh. dito, kung sambahin mo dapat
ni Jesus o hindi sambahin? Kasi nabanggit mo, kaya doon ako nagtatanong. Kami iwas. Iwas si Baksa. Huwag kang umiwas. Oo, hindi kita iwas. Sige, sasabayan kita dyan. Sige, anong Sige. tanong mo? Ano tanong mo? Oh. Dili natin Sandali lang, ulit. sandali. Okay. Ilan na yun ang Panginoon na dapat sambahin? Oh, nasusulat. Ilan? Awit, sabi ni David. At si David nang nagpuspos ng Espiritu ay sinabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. O, di dalawa. Dalawa. Oh, sinabi Paano niya- kung mabata ko, isa lang ang Panginoon? O, ito, yun. Ha? Ang saan mo ba? Saan mo? Basahin. Babasahin sa Biblia. O, basahin mo. Ha? Paano? Marcos. Ibig sabihin, pag nabasa ko itong ngayon, sinungaling ka na naman. Moderator, ang kanyang dalawa. Hindi. Hayaan mo na i-cross-examine mo. Oo. Babasahin mo. Oh, moderator. Kasi yun yung hamon ko sa kanya. Kasi Kasi hindi mo pwede sabihin. sabihin. Dahil ang sabi niya, dalawang Panginoon. Dalawa na, pagkakaroon ko, isa lang ang Panginoon. Pero binasa, kinote niya yun sa Oo. Bible. Kaya nga ngayon, ang mangyayari ngayon, ano Kasi ba lalabas Isang na- Panginoon o dalawang Panginoon? Hindi, sa observation ko kasi, niloloko kayong pareho ng Bible. Biblia, oo. Ito mo, Yan, ito yun. Eh, sinabi dyan sa Biblia, sinabi nga naman ni David, sinabi ng aking Panginoon, sa aking Panginoon, lumagay ka sa aking kanan. So, isang Panginoon na nag-uutos, Yun. at isang Panginoon Inutusan. inutusan. Kaya, mababasa mo naman dyan, isa lang ang Panginoon. Eh, sino ba talaga ang may diferensya? Kayong dalawa o yung Panginoon? Pinamahalin ko nga dyan. Totoo, hindi po. Totoo. Paano nyo pa i-reconcile? Kasi yan ang paksa, kaya naguluhan ka eh. Hindi. Ang paksa natin. Ay, naku, yan isa tayo sa problema. Ayaw na tayo sa taas. Tinatanong kita, ilan ngayon ang Panginoon? Sinabi Wala ko pong dalawa. problema kasi nabasa ko Paano lang eh. sinabi ko isa lang? Wala pong problema kasi ito, pakinggan mo ha. Ano yung problema? Ang unang- Magkapares pa yung isa sa Okay dalawa. ba yun? Ang mahalaga, sumagot siya na dalawa. Ito yan. Okay. Paano mo tututulan yon? Oh, sige nga. Huwag ka na magkamon. Tulong nila na isa lang talaga. Inabasa ko nga dalawa din eh. Eh, paano? Isa lang yung nabasa. Pwede. Mali ka kasi di ka nabasa. Dapat basahin mo lahat. Mali ka. Ang tanong niya, Baladad, Oh. meron daw na basa si Bachir. Oh. Isa lang ang Panginoon. Isa lang din yung ama. O, ito yun. Ako. Isa lang yung ama. Isa lang din ang Sagutin mo Panginoon. muna ako kasi. Oo. Ano ba talaga ang totoo, O, ako kuya? na. O, mali. Isa lang dalawa. Kaya ang Panginoon. O, ako muna. Kasi, Ako muna. Tama. O, ito yun. Yung ama, isa yun. Isa, ang tanong niya ganito, ilan ba ang ama? Tandaan ko na. Ilan yung ama? Ang Panginoon ang tinatanong ko. O, ngayon, lumipat na. Tapos yung ama, isa lang yung ama. Dumako sa Panginoon, ilan ang Panginoon? Sabi mo, dalawa. Sinabi David. Hindi ako may sabi ha. Si David may sabi. Oh, batay siya yung Batay sa question. Sinabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ito yung sagot ko. Eh, dalawa nga naman. Anong tanong mo sunod? Okay, ganito ha. Eh, ano naman itong isa? Oh. Ilan nga rin ko. Paano rin pag nagbasa ko, isa lang ang Panginoon. Ito yun. Eh, sinalaman na naman siya. Ako sa sagot ulit. Hindi pwedeng paratangan sa sinungaling dahil nabasa niya eh. Unawa ang mali mo. Kung akong pagpapasyahan ninyo, mukhang may diferensya yung Hindi, binabasa. brother. Hindi. Ang Biblia may problema. Pinakamabuti pasahin mo isang Panginoon dyan. Hindi ha. Mali ang unawa mo eh. Mali. Bakit? Sasagot mo na ako ha. Mali unawa mo. Panginoon, ang mga dito Biblia. Binasa ko nga dyan. Pwede ba? Ngayon mismo sa Biblia. Pwede ba pag salita Bakit ito? ko si talatang 29? Binasa ka, babasa ko lang. Sumasabay eh. Kaya Sige, ano gusto mo sabihin? mali ka sa unawa mo eh. Hindi mali yun. Sandali, pabayaan mo muna. Bakit mali? Sige, anong gusto mo sabihin? Bakit siya mali? Ito yon. Oo. Yung Hindi pinayag mali yung Biblia. Hindi, Sabay ka kasi. Tahimik muna. Umintindi ka kasi. Oo. Kung gusto mo, ipahiram mo yung sound system. Teka mo sa... Pwede na, tumahimik ka muna. Bakit mali ka? Bakit mali siya? Ganito yun. Nung binanggit niya na Panginoon, na pinahayag ni Jesus sa Marcos 12:29, tumutukol sa Ama yun eh. Pakinggan mo Israel. Di ba yung sabi ni Moises niya, isa lang ating Panginoon? Yung lumang tipan kasi, ang kinikilala doon na Panginoon, yung Ama. Kaya isa talaga yun. Eh, nagbagong tipan ngayon, dumating si Kristo sinugo, tinawag din siyang Panginoon. Oh, paano kung mabasa ko si... Nagkadalawa na. Paano kung nabasa ko rin na si Jesus tinawag ng Panginoon, di talo ka rin. Ganito. O ano, hamon na tayo. Oh, sige. Sinabi mo, malutong tipan, ama. Oh, Isa. oh. Eh, di paano kung mabasa natin na dalawa talagang sinasabi Kita mo na, sang-ayon di ba? Sang-ayon di pala dalawa na? Oh. Kasi, dalawa kasi
Kita mo na, sang-ayon naman. Alin na tayo? Alin na tayo? Pakipot-kipot ka pa, sang-ayon ka rin pala. Bumigay ka rin pala, ano pa naman yun? Nahilo eh. Oh. Kita mo na? Nahilo. Hindi kasi ganito yan eh, para huwag kayo mahilo. Tahimik lang. Relax ka lang bata. Nakapuluhan kayo. Sa pakikinig ko, dalawang uri ng Panginoon. Ayan. Isang Panginoong inuutusan at isang Panginoong nag-uutos. Yun. Siyempre, yung Panginoong nag-uutos, superior yun. Oh, eto At na. yung Panginoong inuutusan, yun ang subordinate. Akong bahala dyan. Oo. Okay, ganito. Relax lang. Sige, sagutin natin. So, dalawang Panginoon yun. Okay, dalawang Panginoon. Okay na. Payag ka na. Bayad na ako. Ay, salamat. Pumayag din. Ganito ha? Kaya, maintindihan ka. Okay, ganito. Tuwag-tuwa ka na naman. Ay, nababasa ka ba sa Biblia? Uy, ang ganda. Ha? Na po pwedeng sumamba sa dalawang Panginoon. Aba, maganda. Basahan mo kami. Yan. Maganda. Maganda natin na po pwede tayo sumamba sa dalawang Panginoon. Maganda. Kung maganda ang tanong, di kantahan mo rin ang sagot. Tumahimik ka muna. Tumahimik ka na muna. Dalawang aking babasahin, dalawang sinamba. Isa-isahin natin. Relax lang kayo, brother. Ako bahala, dyan lang kayo. Sige lang. So, para maintindihan natin. Okay. Dalawa ang sinasamba. Magbigay ako ngayon ng isa, tapos susunod ko yung isa. Sige. Sabi ko muna tumahimik dyan. Sige, magsalita kayo, huwag kang tumahimik. Sige. Baliktarin ko na. Okay. Dalawa daw ang sasambahin. Babasa daw tayo, babasa tayo. Una, Talagang dalawa. dalawa ang sasambahin. Yung dalawa, sandali. Yung dalawang tinutukoy mo, yung Panginoong inutusan at yung Panginoong nag-utos. Yan, dalawa ha. Yun, sige. Oo, babasahin ko na. Ano ang gusto mong iabon? Yun yung tanong ko. Babasahin ko na. O, yun na raw. May nilalaman ka ba na Dalawa, sambahin. Sinabi ha? Sinabi ko, Oh, yun basahin na ko na. nga. Isa-isahin ko. Para maliwanag lang, isa-isahin ko na. Ayan. Unang basa. Sabi ha? Yan. Sinabi ni Jesus, tingnan Magandang natin. kulitan ito. Okay. Sa aklat ng Ulitin natin. Sa aklat ng Mateo ay ganito ang sinasabi. Ang nagsalita si Jesus at ang paksa yung sinungsambahin. Sumagot si Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman. Huwag mong tuksiin ang Panginoon mong Diyos. Yan. Ngayon, dinala siya ngayon ng dablo sa taluktok ng bundok. At sinasabi, pakinggan mo muna. At sinasabi, nakikita mo ang lahat ng bagay, iyon na yan, sambahin mo ako. Gusto nga ng dablo, pasamba rin siya eh. Pasamba rin ha? Never. Sumagot si Jesus, hoy Satanas, lumayas ka. Ayaw nga naman si Satanas, gusto in out. Parang lalo na Oh, sandali lang, hindi, babasahin ko na. Sumagot si Jesus, lalapit ito. Sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, nasusulat, sasamba ka sa Panginoon mong Diyos. O di, may sinamba na. Sino yung Diyos na tinutukoy? Yung Panginoong Diyos na, yung Ama. Di, sinamba na yung inutos na, nasambahin yung Ama. Yung anak naman ngayon, pwede bang sambahin? Ang nag-utos naman dyan, yung Ama. Kasi inutos ni Kristo, sambahin yung Ama. Natural, i-recognize din ng Ama yung anak na para sambahin din. Basta. So the feeling is mutual. Yun. Parehas vice versa yan, nagtuturuan. Vice versa. Pakinggan natin ang Biblia. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumumpalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong, sambahin ba si Jesus? Ito na ang sabi ng Ama at sinabi ng Diyos tungkol sa anak. Siya ay sambahin ng mga anghel ng Diyos. Utos din ng Ama, sambahin ang anak. Utos ng anak, sambahin ang Ama. Dalawa ang pinasamba. Ayun. Maliwanag. Maliwanag. Paano mo iniibat yun? Okay. Tanong mo, damihan mo tanong. Mateo 4, yung binasa mo. Oh. May nabasa ka bang ama doon? Ayan. Ang binanggit ni Jesus doon, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos. Walang ibang tinukoy kundi yung Diyos na yung Ama. Yan. Walang iba yun. Walang iba. So dalawa, pwede. Oh. Okay. Malinaw na, dalawa to. Malinaw. Malinaw. Dalawa. Ayun. Kahit ako naliwanagan. Salamat. Dalawa. Paano kung mabasa ko sa Biblia? Hindi po pwedeng maglingkod ang isang tao sa dalawang Panginoon. Ayan na naman. Mali unawa mo. Ako na, unahan na kita. Sandali. Sagot ako. Ano ba? Naghahamon na eh. Naghahamon ng mali.
Ngayon, ang hirap niya, maliraw ako nawa mo. Mali na naman, nakalakulan niya sa Biblia. Linaw-linaw. Editor, mali yan. Yun ang kanyang... Pangatlong tanong mo na. Pangatlo. Damihan mo ba? Oh. Sige. Yung Diyos ba sa Biblia na sinasabi mo, hindi ba natutulog yan? Aba, maganda. Basahan mo ko sa Biblia. Hindi, attributes yan. Yung pinag-usapan natin. Okay, basahan mo ako sa Biblia. Kami tinatanong. Kaya nga, basahin ko sa Biblia. Tanong sa'yo. Basahin ko sa Biblia. Sagot ka muna. O, sagot ito. Ito sagot. Huwag mo siyang pusong bumasa. Kaya nga, basahin mo nga eh. Ako Ang nagtatanong. Diyos. Ulitin mo tanong. Okay. Oh. Ang Diyos na sa Biblia ay hindi natutulog. O, yung Diyos Ama, hindi natutulog yun eh. Hindi Ha? actually. Ang Diyos ang tinatanong ko. Eh, o, di, bakit? Diyos din naman yun ah. Oo nga, sige, sabihin mo. O, hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog. O, yung Diyos Ama. Paano kung mabasa ko sa Biblia ang Diyos natutulog? O, sige, Diyos Ama natutulog. Ha? O, sige, Diyos Ama Ang natutulog. Diyos mo. Tinutukoy mo ba ang Diyos na natutulog yung Ama? Yung Diyos na nakalagay sa Biblia. O, yan nga, Diyos Ama. Kasi hindi naman yung Diyos na tinutukoy niya. Eh, sino yun? Kinakailangan i-distinguish natin. Isa lang yun eh. Sino yun, Aba? Yun nga, yun nga. Dito nagkasawang tao. Na ibig sabihin natutulog Sa yun. Biblia ang nakalagay. Ako eh. Basta yung Diyos na nakalagay O, sa ito. Biblia. O, ito. Isa sa Diyos na kinikilala ko ang Ama. At aking patunayan na ang Ama di natutulog. Aywan ko lang sa'yo kung may talata sa Hindi. Ang Yung Ama tanong ko, natutulog. O, sige. Yung Ama na kinikilala mong Diyos, may anak. May anak. Tama. O. Yung anak, Diyos din yun. Sino ba natutulog? O, yun. ito. Ano yan? Tanong yan. Ano yung tanong? Kasi kung gusto mo patunayan meron Diyos na natutulog, Oo. tukuyin mo kung yung Ama o Yung Diyos Diyos. na nakalagay sa Biblia. Nakalagay sa Biblia. O, sige. Pero hindi mo alam kung yun ang Ama o Diyos. Diyos ang Pero hindi mo nakalagay. alam kung yung anak. Kasi yun din yung Ama na sinasabi Ah, niya. hindi. Iba yung Ama at ibang anak. Sa Old Testament, yun din yun. Ah, hindi. Wag mo lagyan ng ganyan. Hindi, tinatanong ko nga siya eh. Magkaiba yun eh, sa akin eh. Hindi yung Ama, siya yung anak. Neighbor yun sa akin. Pero yung anak pwedeng matulog. Eh, naging tao yun eh. Paano yung natutulog? Ito talaga, sir. Kasi ako, brother. Papunta ka pala ako, pauwi na. Oh. Okay, Mali Ikaw ka ba na. ganado pa rin sumagot? Ganado ako, magdamagan na kami dalawa eh. Nag-aaral sa akin to, matututo ko sa akin. Sige. Nabanggit na yung Aramay na yung Ama daw. Yung daw ang pangalan. Okay. Tanongin kita, ano naman sa Aramay yung Ama? Yan. Ano natin? Tanong natin kung alam niya. Oh. Ano sa Aramay yung Ama? Uy, bakit? Yung ba yung kahulugan doon sa Ama na Aramay? Ama, kasi parang makita natin. Hindi, ako bilang moderator, hindi ko alam yun. Okay, ikaw. Kaya nga eh. Aminin ko na. Sandali lang. Ano aminin mo? Bilang hindi man ako Muslim at Aramaic yan sila. Eh, sila nyo lang magpaliwanag yan. Tinatanong namin to Hindi, eh. umaamin na rin Hindi ko siya. ma- Hindi na ayaw namin hindi alam. Hindi na alam. Ako sa Hebrew ako kasi ako hindi Muslim. Nakikiramay ako. Kristiyano ako eh. Oh, ako Kristiyano. Kaya huwag mo kong tanongin. Hindi ka eh. Hindi alam. Kasi ito ha. Sandali. Naman na, walang alam ito. Hindi mo lang alam. Hindi. Lingwahe nyo yan eh. Bakit mo ako lagyan ng lingwahe nyo? Tumali ka sa... May tanong ka ba ba? Meron pa, ang dami nga eh. Aramay. Bakit mo ako lagyan ng... Salita nyo kasi Muslim kayo. Hindi kami Muslim. Ayun ah. Mali. Hindi na alam. Nag-technical doon kaya ng ano. Hindi ka nakapunto sa akin. Ayusin mo lang tanong mo. Oh. Ayusin mo lang. Hindi mo mag-ibang bigyan. Ano na, lumalo. Ano na, Matanong ka nga. Uling tanong na. Hindi, sandali lang. Iyan mo natin. Ano natin? Okay, ganito ah. Sa Aramay kasi yun eh. Okay, Kaya wala ko alam sa Aramaic. I mean, natin. Hebrew ako at sa Greek eh. Hindi mo ko Aramaic eh. Ayun. yan yung sinabi mo kanina. Uling tanong na. Uli na. Pero pwede ako magpalat ano dito dahil tanong ko. Sige. Okay, ganito ha. Sinabi mo, nabanggit niya, na ang Diyos daw ay nandun sa lahat ng dako. Oh. Sinabi mo. Sinabi niya. Oo. Ayun. Sinabi ko. Mabuti yung may stipulation. Okay, ibig sabihin pala, pagka nandun ka sa kubeta o kaya nasa biros ka, nandun din yan, Diyos nanunuot din. O, sinagot. Eh, natural, tinatanong ka. Sagot. Itong sagot. Pagka may nagsasabi na babae sa biros, nanunuot din ba yung Diyos doon? Kasi nandun din yung Diyos eh, sabi niya eh.
sagot ako, may isa-isahin ko. Nandun din ba? Sa beer house? Ayan mo na. Hayaan mo muna ako magsalita. Isa-isahin ko. Nauuhong tuloy ako dyan sa Tapos na kayo. Sige. Pakisagot. Okay, sa lahat ng ayaw kong salita, yung hindi nakikinig, bakit wala kayong matutunan sa akin? Makinig lang kayo, may matutunan. Sige. Dalawa ang tanong niya, Maliwanag. naroon ba ang Diyos? Wala yung problema ko rito. Tapos ka na. Uminom ka muna. Sige. Ayun. Wala mo nang tatawa. Isa-isahin ko ang tanong niya. Pigilin ng tawa. Huwag yung tawanan. Konting pigil. Sabi niya, ang Diyos ba naroon sa kubita at nasa beer house? Sasagutin ko, isa-isa rin. Halimbawa, nasa kubita ako. Sabi ko, Sa Biblia, ha? Di ako bata. Ang tanong mo sa akin, wala sa Biblia eh. Sandali lang. Ha? Sasagutin kita. Irespeto natin. Oh. Ang tanong mo sa akin, wala din sa Biblia. Ang tanong mo sa akin, wala din sa Biblia. Mayroon pa ng beer house at saka mayroong kubita na nandun. Paano ko mabasa sa Biblia may beer house? Mamaya, Kubita. Paano ko mabasa? Pwede ba? May beer house. Sundin niyo, moderator. Ayusin mo kasi yan. Sumasagot sa tungkol sa kubeta. Ano ba naman sa sinabi mo. Sige. Sige, tapusin mo. Okay. Itong sagot. Wala daw beer house sa Biblia. Paano ko mabasa? Andun na eh. Mamaya na. Kaya ka na, mayroon. Oh. Meron nga. Mayroon ng beer house at saka palikuran. Ang tanong mo sa nilito, makinig ka muna sa sagot. Kaya mo muna makasagot. Nagtatanong ka, di ba? Pwede, makinig ka sa sagot. So, unahin ko ang kubita. Sabi niya, ang Diyos nasa lahat ng dako, pati kubita andun. Ano yun? O sa CR. Ako po, sa experience ko bilang may Diyos, masama yung tiyan ko at ang tae ko'y matigas. Ang sabi ko, inuri ko, lumabas yung matigas na tae ko. Hindi andun ang Diyos, pinulungan ako eh. Inutusan mo ang Diyos? Wala ka na house naman. Sa biraw naman. Sa biraw. So, sa kubeta, constipated ka. Sa beer house naman. Pinulungan ka na. Sa beer house naman. Hinila ng Diyos yung tubol. Sa biraw. Kasama niya. Sa biraw. Tumahimik mo na kayo. Nasayahan kayo. Kita mo. Ang gusto ko happy kayo. Ito dito na beer house naman tayo. Sa biraw naman. Sabi niya, ang Diyos ba nasa beer house? Nandun din po. Isang araw, nandun yung Kristiyano. Sino yung Kristiyano? Tingnan mo muna sa kwento. May mga pangyayari. Ito totoo. Ngayon, itong missionaryong Kristiyano, inimisyon sa beer house para mangaral. Para mangaral. Nung pagpasok na sa beer house, nakita niya ang mga humutubad. Diyos ko po. Nabahinig niya ang Diyos ko. Alam niyang bawal eh. Diyos ko po, patawarin mo ako. Tinukso siya ngayon. Tinukso siya. Anong sabi niya? Diyos So, ko. tinawag niya, Diyos ko, patawarin siya. Oo. Kasi nandun na siya eh. Dahil natatangay. Sabi niya, Diyos ko. Diyos ko, ipikit mo ang aking mga mata. Kasi nandun yung tukso eh. Ngayon, hindi niya mapagirat. Ilan yung matang pinapipikit niya? Nung di niya matiis, ang tukso, pumunta sa CR. CR na naman. CR. Nagsarili naman. Tawarin mo ako. Nung nakaraos, salamat sa Diyos. Nakaraos siya na hindi niya nakaraw. Ang Muslim, nagsarili. Salamat sa Diyos. Yan, sadir. Alam mo na tamang sagot. Pwede mong gawin yun. Sabi mo ron. Anong bawal sa amin? Alam mo sa amin, ganito, ha? Pero wala lang kami. Wala mo sa ganito, brother. Totoo to. Ako bilang pastor, tao din. Tao din ako, ha? O ano na, surrender ka na. Lahat may sagot. Magtanong ka lang sa akin. Wala na, surrender ka na. Mayroon tig sa 10 minuto pa. Ako naman, tapos ka na. Conclusion ko no. Hindi, siya ang
Gusto ninyo, conclusion na. Conclusion ako. Minutes, Surrender ka. 10 minutes. Lahat ng dako andun. Ako na lang, conclusion ko. Okay. Mapulita man yan, mag-house man yan andun. Last 10 minutes at last 10 minutes. Okay. Okay, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupurit sa kasalanan. nung may nire-rep, anong ginagawa ng Diyos? Mamaya, may sagot dyan. Okay. So, alhamdulillah, para po sa mga tagapakinig, kayo na po yung kasi, alam naman po natin na maratalino po kayo. Naalala po kayo, kumintindi. Wala na po ako sasabihin na sa Islam po. Tanong. Conclusion na po, wala na po ako. Huwag ka na muna magulo. Bilang mga Muslim po, mahal na mahal po namin si Jesus Christ. Wala pong matatawag na Muslim po sa buong mundo kung hindi po nagmamahal kay Jesus Christ sa lang. Tayo po, kaya po kami nandito ngayon para sabihin sa inyo na tayo ay nagkakaisyo. Alam niyo po ba kung ano nakalagay sa Quran? Yung mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Lahat po kayo, kahit walang doon, may Diyos man o wala, kahit anong lahi niyo. Sinabi ng Allah, tinawag niya, sabi niya, Ya ayuhan nas. Sabi niya, O mankind. Sabi niya, lao ang sangkatauhan. Sabi niya, hali kayo, paniwalaan niyo yung Quran. Tinawag kayo. Kahit wala kayong Diyos, sinabi na 3 beses kayong tinawag, sabi niya. Ya ayuhan nas. Kung sangkatauhan. Sinabi niya. Pangalawang tinawag niya, na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sinabi niya, Ya ayuhan ladina amanu. Sabi niya, huwag kayong mga naniniwala. Kung kayo naniniwala na may nag-iisang Diyos, tinawag din po kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Pangatlo tinawag niya, O people of the book. Sinabi niya, tinawag niya, o kayong mga lahi ng kasulatan. Tinawag kayo ng Quran. Tayo ay maniwala dito sa katahayagan na kung saan pinadala kay Propeta Muhammad. Na kung saan ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun din po yung dala-dala ng Jesus Christ. Sinabi niya, sabihin mo si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa lamang. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo si Allah ay nag-iisa. Noong panahon po ni Abraham, yun din po ay nakalagay sa Biblia na kung saan sinabi na mayroon itong nag-iisa, sumasamba po sila sa nag-iisang Diyos. Noong panahon naman ni Moses, ganoon din po, sumasamba rin po sila sa nag-iisang Diyos. Noong panahon ni Jesus Christ, lahat din po yan lahat ng mga propeta, sumasamba po sa nag-iisang Diyos. Eh lahat po kami mga Muslim, wala nang matatawag sa buong mundo na mga Muslim, kung hindi po namin mahal na mahal yung pamilya ni Jesus Christ. Mahal na mahal po namin si Jesus Christ. At mahal po namin kayong mga Kristiyano dahil sinabi po ng Allah. Ya ayyuhal ladina amanu. Kung kayong mga mananampalataya, naniniwala naman kayo na may Diyos talaga. Kaya tinatawagan din kayo. Ya ayyuhal. Sabi niya, kung kayong mga Kristiyano, mga people of the book, hali kayo, paniwalaan niyo to. Kasi bakit yung mensahe ng Quran para po sa sangkatauhan? Pinababa yung Quran para sa rahmatan lil alamin, para po sa sangkatauhan. Hindi lang po para sa mga Muslim yan. Para sa lahat po yan. Para po sa sangkatauhan yan. Kaya ito po, kaya po kami nandito para sabihin, nakalagay po sa Quran. Binasa po namin, kay Jesus Christ, sinabi niya, o bayan ng Israel ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sinabi niya, Ya Bani Israila, budullaha, Rabbi wa Rabbakum, innahu may yusrik billah, faqad haramallahu alayhi al-jannata, wa wahun naru, wa mali dalimin na min ansar. Sabi niya, o bayan ng Israel, ang Panginoon niyo at ang Panginoon ko ay nag-iisang Panginoon. Sambahin niyo si Allah, huwag kayong magtatambal lang kahit na ano, maliban sa Kanya sa pagsamba. Bakit? Dahil kapag kayo ay nagtambal, naniwala kayo na tatlo ang Diyos, may dalawang Diyos, ipagbabawal sa inyo ang paraiso at ang magiging kanlungan nyo, magiging tirahan nyo ay apoy ng impyerno. Yun po yung nakalagay sa Quran. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, ang relihiyon na galing kay Allah, walang iba kundi ang Islam. Sinabi ko nga, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sinabi niya, whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him. In the hereafter, he will be the one of the loser. Sinabi niya, sino man ang maghanap, magtatag ng ibang relihiyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya tatanggapin. At yung naghanap na yun ng ibang relihiyon maliban sa Islam, siya ay makakabilang sa
may itatapon sa apoy ng impyerno. Okay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Naman. Ya ayuhan ladina amanu quhu anfusakum wa ahlikum nara. Sinabi ba niya? Ibig sabihin sa kaulugan, o kayong mga tao, iligtas nyo ang inyong sarili sa apoy ng impyerno na kung saan ang panggatong sa araw ng paghuhukom, tao at mga bato. So, ibig sabihin, iligtas daw natin yung sarili natin, kasunod yung mahal natin sa buhay. Okay. Yun po, alhamdulillah, yun po yung paniniwala namin. Pastor Balada, Ito, okay. si Basir, hindi ka na niya binomba, hindi hindi ka na niya binatito. Oo. Concluding remark niya yon para sa kanyang tinatayo ang reliyong Islam. Gusto naming marinig yung conclusion mo para naman sa iyong simbahan. Salamat. Paano mo i-share sa amin yan? Ayan. Ganito po kasimple, ang paksa po, papatunayan niya na ang Diyos na nasa Biblia ay di dapat sambahin. Wala po siyang napatunayan ang Inoon. At hindi ba Diyos na malayo? May makakubli baga sinuman sa mga lihim na dako? Yung Gerhaus, lihim na dako. May makakubli ba sa Diyos doon? Nakikita ng Diyos lahat yun. Kaya ang paningin ng Panginoon, nasa lahat ng dako. Kaya ang Diyos ay